iniisip ko lagi na yung mga kasama ko sa school, ang tatalino, sobrang tataas nila na hindi ko kayang pantayan. Sino pa? Si, dahan-dahan, nadadrate ka na, bago, nakatulad dito mga kapatid mo. Ngayon, marami ka naging kaibigan, marami kang pinagdaanan, marami mga experience na buhay mo sa'yo kung ano ka ngayon. What's up you guys? Welcome sa unang episode ng Love Dudes! So ngayong araw nga sa ating unang episode is pag-uusapan namin kung ano nga ba yung mga naging challenges, problema na kinaharap namin during our senior high school. Ako nga pa pala si Niel at kasama ko si Naden Hello po! at si Mika para sa araw na ito. At ngayon, syempre, pag-usapan nga natin ito. Syempre, unang katanungan. Ano kaya yung mga naging karanasan natin? Tapos, mga paghihirap na naranasan natin yung pagdating ng senior high school. Siguro yung challenges na pinaka-nakaharap ko talaga is yung sunod-sunod talaga na activities, yung patong-patong talaga eh. Kasi katulad na nga ng nagkaroon na activity dun sa yung first semester sa atin is yung COMPAD is presentation, tapos may sinasabihan pa na ibang subject. Tapos, alam mo yun yung pagpasok ko pa naman sa senior high school is parang ibang environment talaga eh. Kasi naribago ko sa mga subjects, kasi katulad yung kasi galing sa general curriculum, di ba? Naging dalawa yung mathematics, naging dalawa yung subject ng sciences. Kailangan pa rin ako kasi, yun yung pagtingin ko pala sa prika na parang hindi pa naturo sa amin to. Like, 2 weeks pa yun, no? Parang meron na problema ako rin kasi hindi ko alam kasi medyo ano rin ako sa time management ng mga time na yun. Then, hirap pagsabay, may solving, may activity, may presentation, kinabukasan, kaya ayun. Oo, tapos, Pero ikaw na, Mika, di ba, transfer ka kasi ngayong taon, di ba? So, ano ba yung meron ka bang mga comparison or similarities regarding sa mga past schools? Similar lang naman sila kasi yung sa dating school ko, nahirapan din ako dahil sa bagong environment at bagong subject. Kasi yung grade 10 parang easy lang yung di ba? Tapos pagdating ng grade 11, halo-halo, biglang may letters na di mo maintindihan. Di kasi ako yung mahilig sa halo dito. Like, pagpasok, introvert talaga ako sa una. So, nahirapan ako. Tapos iniisip ko lagi na yung mga kasama ko sa school, ang tatalino, sobrang tataas nila na hindi ko kayang pantayan. So, na-pressure ka rin talaga, no? Pressure. And dito rin, sa pagpasok ko dito, ganun din yung na-fit ko. Ikaw din. syempre, dati general curriculum, galing ko sa national. Would you imagine yung, ang pasok ko doon 45 hours, 45 minutes. Tapos pagdating ko senior high, kung kasi na doon. Kasi parang di manibago doon. Tapos pagpasok ko doon, mga kaklase mo matatalino pa. Unang pasok ko ng kunwari, mga kasama ko ng toy. Kailangan mo lagi, makipagsabayan sa kanila. Pag may effect, todo, anong ginagastos? Siyempre, try natin, kailangan natin natin. Di mo wala sa step yan, Louie? Di mo wala sa school. Ikaroon mo kasi ako rin sa problema ng mga Ano naman problema mo yung person? ano yun, hindi ka mag-rocks. Bakit ka nag-love? Kasi, parang pressure na kasi. Anong klaseng pressure? Like family pressure ba or friend pressure? Anong type ng pressure po? Sa family pressure na kasi, dahan-dahan, nadadrate ka na. Bago, nakatulad dito mga kapatid mo, na EDSA. Ay, bunso ka ba? Bunso Bunso ka. Tapos, nawalan ako nang pagkayas sa iyo. Ayoko na pagalitan na, ayos na friends. So, nanakad mo na sa advisor mo kasi mag-teacher? Kaya una lang, ako sa Sila. biglang dumating dumating. Mga kaibigan lang. Ano mo ka sa bahay? Oo, pinabless ko. Hindi, nag-isip ako bago. Tapos, biglang, tinulungan rin ako ng advisor natin ng dito. Shoutout kayo na. Anong bakers na to? Sa George, Jordan, Jordan Club Shop? Shop Club? advisor siya natin yung sa Carlo. Ay, shoutout pala sa Carlo. Sir Carlo. Maraming pasalamat ako sa Carlo. Kasi, kayo ba? Kayo ba? Yung kaya kasi, ikaw Mika, alam ko ito, pinabalitaan ako na sabi mayroong nagre-recommend sa'yo, pumunta ka doon ng, parang pinapalipat ka ng USAT kasi more on, nag-excel ka sa wording or paggawa ng mga essay, something lang. Totoo ba yun? Nung nag-enroll ako, nakita kasi nung teacher, hindi ko pati siya kilala eh. Nakita na yung grade ko sa parang English, written words, mga sa English 90 na. Oo. Tapos yung sa mga pre-cal, medyo bumaba. Tapos Baka sinabi niya sa mahirapan. akin, ano ba mag-Yums? Gano'n na ako. Parang naisip ko, ang hirap pag nag-Yums pa ako kasi bagong subject na naman. Kasi nung grade 11 ako STEM, tapos Yums bigla, ang daming module. Tsaka ayoko talaga Ayaw mo talaga. So siguro sa akin, siguro, yung entrance exam na lang siguro dito nung pumasok pa na kasi di ba nagkaroon tayo ng examination, di ba? Oo. So, ayun, ang kasi doon is,
ang bago ko talaga STEM. Right, actually, ICT kasi for an IT ako eh. So, ICT talaga. Eh, kaso, nalaman ko na wala palang ICT na dito sa school natin. So, kinuha ko ang STEM. Tapos nagulat ako, nagkaroon na instant examination. Well, nagkaroon ako ng plan B dun eh. Kung sakali mang hindi ako makapasa ng STEM is, pumunta ako ng UPS. So, doon ako mag-present kasi sa nutrition is maging trainer or Philippine Military Academy. So, siguro, then nag-think ako siguro sa kasi ako sa akin paano kasi, or nag-pursue ko yung dream na gusto ko, o yung strand, or yung course na gusto ko naman sa college. So, Siguro huwag kayo masyadong mabigil. Kasi marami talaga kayong pagdadaanan sa buhay mo. Enjoy nyo lang. Kasi nga, huwag kayo masyadong stress. Yung binibigla nyo na yung sarili mo, Pilipino. So, ito na ba natin ito? Ayun, ito yung sa Magno. Sa next episode. thank you po.